Nag-deny si Amy Marcos, mga kababayan, na ginagamit niya yung Senado para sa political objectives niya. Yun kasi yung naging akusasyon, di ba, ni Senate President Chis Escudero. Dinakbakan po si Amy Marcos. Tinusta rin ni Escudero. Kaya pala, itim political ads kasi binuo yung script at yung agenda binuo sa impyerno mismo. In an interview kahapon, Marcos was asked about Escudero's statements last April 11 after the Senate Committee on Foreign Relations held a hearing. Defense mechanism ang tawag niyan sa psychology. Okay, thank you, ma'am. Para hindi malata. Si ambisyoso, may ambition siya sa 2028, ma'am? Hindi ko alam, pero alam ko mataas ang iniisip nun eh. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po ito, vlogger from Albay, Bicol Region. So bago natin pag-usapan po yung mga controversy sa politika, dito muna tayo sa ating joke time portion, kwentong katatawanan. Padala po ni Yoli Flores, isang negosyante. Nadatna ng nanay na umiiyak yung anak niyang bunso. So tinanong ng nanay yung isa pa niyang anak, bakit niya umiiyak itong si bunso? Di ba yung bilin ko sa'yo, alagaan mo siya habang wala ako at ibigay mo yung gusto niya? Sabi ng kapatid, nanay, inaalagaan ko naman po si Totoy. Katunayan nga po, may kinain kami kanina. Ang ibinigay ko nga sa kanya yung hinog. So, bakit niya umiiyak si bunso? Ano bang kinain ninyong hinog? Nay, hinog na sili po. Sa kanya, hilaw. Yung sa bunso, hinog yung binigay. Kaya iyak nang iyak. Iyak nang iyak si bunso. Pinakain ng hinog na sili. Anyway, joke lang naman po. Matik na, 200 pesos. Ito, kasali ka na rin sa monthly raffle draw. 5,000 pag nabunot yung pangalan po ninyo. Pag hindi nabunot sa monthly, kasali ka pa rin sa grand draw. 10,000 pesos sa December po, yung mabubunot natin. Okay na pa. Yung mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, Bullseye News on the Go, click subscribe po ninyo and like and share po ng ating mga videos and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Tapos may bago po akong channel sa YouTube, Life with Dan TM, para doon pinag-uusapan natin yung mga life experiences, mga struggles natin sa buhay, mga success stories about relationship ng magjojowa, mag-asawa, yung ating mga anak, yung mga problema, para naman po, we learn from each other. Di ba po? Sa ating mga eksperyensya. So, dito na tayo sa politika uli. Nag-deny si Amy Marcos, mga kababayan, na ginagamit niya yung Senado para sa political objectives niya. Yun kasi yung naging akusasyon, di ba, ni Senate President Chis Escudero. Dinakbakan po si Amy Marcos. Tinusta rin ni Escudero. Ngayon, bumuelta po si Amy Marcos. Tinawag si Chis Escudero, ambisyoso ka niya. Lahat man po na politiko, nag-ambisyon. Alangan, hindi man yan magiging politiko kung walang ambisyon. So, depende na lang kung ang ambisyon mo, maitim na ambisyon, tulad ng political ads ninyo na ginawa sa impyerno, na by admission ni Amy Marcos sa interview, mga kababayan. Ang utak pala nun, yung presidente ng impyerno. Kaya pala, itim political ads. Kasi binuo yung script at yung agenda, binuo sa impyerno mismo. Kasi, sabagay, mga nag-endorse kay Amy Marcos, kasama doon sa
sa binansagan ng ating Pangulong Team Kadiliman. Pinanindigan, mga kababayan, yung Team Kadiliman. Ito siya, mga kababayan. Aimee denies using Senate hearings, says it's Cheese who is ambisyoso. Nagaway-away na po sa Senado. Bakbakang umaati kabo, mga kababayan. Naawa na ng mga Duterte si Aimee Marcos. Naging palaaway na rin. Ayaw pagsabihan ng tama. Itama naman po yung sinabi ni Senator Cheese Escudero. Hindi mo pwedeng gawin yon kasi it is an institution, mga kababayan, na mataas ang respeto ng ating mga mamamayang Filipino. Ginagamit ngayon na weapon laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. In words, ang nasa likod, mga kababayan, mismong yung kapatid, si Aimee Marcos, hindi nakatiis po si Cheese Escudero. Pinapapirma siya doon sa contempt order. Hindi pumirma si Cheese Escudero. Sabay supalpal kay Aimee Marcos. Sabi dito sa balita ng Inquirer, in an interview kahapon, Marcos was asked about Escudero's statement last April 11 after the Senate Committee on Foreign Relations held a hearing on former President Rodrigo Duterte's arrest. In response, sabi ni Aimee Marcos, the allegations niya were funny because she had already forgotten about campaigning for her re-election bid. Nakalimutan ko na nga anyang mangampanya. So kinalimutan niya yung kampanya para lang sumaklulo kay Digong. Ganon katindi po ang pinagagawa ni Aimee. Kasama siya sa kampanya ng alyansa. Walang tigil yung kanyang pagpaparinig. Napikon yung ating Pangulong Bongbong at nakita ng ating Pangulo ayaw nang dumalo sa mga kampanya. Si Aimee Marcos hindi na po sinama sa alyansa. 11 na lang. O ngayon, sa 11, baka kalahati lang ang isupport ng mga Marcos loyalists kasi yung iba, mga maka-Duterte din. Si Camille Villar, mga kababayan, galit na yung mga Marcos loyalists kasi nagpa-endorse sa ating Pangulo, nagpa-endorse din kay Sara. Kaya ang mangyayari, mga kababayan, malamang yung mga Marcos loyalists, masiboto po, hindi na lang iboboto at baka hayaan nilang manalo na lang mga dilawan. Kasi pag nanalo yung mga dilawan at sigurado silang iko-convict si Sara sa impeachment trial. Kaysa iboto si Aimee, si Camille, si Cayetano, iboboto na lang yan si Bam Aquino at si Kiko. Sabi ni Aimee Marcos, what they have been saying is funny to me. Let us just return to the rules of the Senate when you cannot find anything about issuing a show cause order. The claims niya that the hearing is being used for politics are also funny because we know that he is the ambitious one. I have forgotten about campaigning. Tinawag niyang ambisyoso si Cheese Escudero. The show cause order that Marcos mentioned was the directive issued by Escudero against Special Envoy on Transnational Crimes Ambassador Marcos Lacanilao, who was cited for contempt during the Committee on Foreign Relations hearing for allegedly lying. Escudero said Lacanilao was detained without his approval in due process, adding that Aimee Marcos flaunted to the media her signed arrest and detention order even before she sent it to his office. Inassume na ni Aimee Marcos, ayun, sinupalpal siya ni Cheese Escudero. Hindi niya pwede ang ganyan. Hindi na dumaan sa due process. Sabi ni Cheese Escudero, Ambassador Lacanilao niya was ordered detained without the requisite approval in due process. So after several hours of Ambassador Lacanilao's unauthorized detention, I directed his release, both as a matter of regularity and out of humanitarian consideration, as his grandfather is to be laid to rest today. So, ganun po yung nangyari. Kaya nagbangayan si Aimee Marcos at saka si Cheese Escudero. Nilaktawan kasi yung authority ng Senate President. Masyado nang naging assuming si Aimee Marcos, sumubra. Kaya pinangaralan na po ni Cheese Escudero si Senator Aimee Marcos. Gamitin mo niya yung pangalan mo para isulong ang katahimikan at unity. Hindi tulad ng ginagawa mo ngayon. Inalaso na yung utak mga kababayan ni Aimee Marcos ng mga Duterte. Kaya yun, naging palaaway na po. Yan pakinggan ninyo ang mga sinasabi nito. For Senate President Cheese Escudero naman, ano ang inyong mensahe sa kanya at anong inyong next move after dun sa nangyari dun sa dapat ay pagkukontempt kay Special Envoy Lacanilao, and then yung kanyang pag-i-issue ng show cause order, and then yung sagot niyo dun sa sinabi niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika.
Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na. Nakakatuwa naman daw pero masamang-masama ang loob niya. Lahat baliktad yung sinasabi ni Amy Marcos. Yung pag-flash niya ng smile po, pag-flash ng kapaitan, ng kalooban ng kanya, nararamdaman. Madaling sabi po, plastic, yung mga pa-smile-smile niya. Punong-puno ng pait. Yan, ang mga ganyang smile po, defense mechanism ang tawag niyan sa psychology. Okay, thank you, ma'am. Para hindi So, malata. Si Cheese ambisyoso, may ambition siya sa 2028, ma'am? Hindi ko alam, pero alam ko mataas ang iniisip nun eh. Okay. Ano naman kung halimbawa ang mag-ambisyon na tumakbo presidente or vice-presidente, that is, karapatan ng sino man. Bakit? Kayo lang ang may karapatan mag-ambisyon. Si Sara lang at saka ikaw. Diba? Unang-una, si Cheese Escudero tumakbo na po na vice-presidente. Kailang natalo. Ang nakatalo, si Leni Robredo. Kaya tumakbo siya gobernador tapos bumalik sa Senado. Ngayon, Senate President. Pangatlo sa pinakang mataas na mga opisyal ng ating bansa. Anong rason na hindi mag-ambisyon? At bakit ninyo ipagkakait? Halimbawa, mag-ambisyon tumakbong presidente si Cheese Escudero or Vice President. Pwede yun na mangyari. Siguro iniisip mga kababayan ni Amy Marcos, malamang si Cheese Escudero ay siyang tumakbong Vice President ni Speaker Martin. Hindi na pwedeng tumakbo once na na-convict si Sara sa impeachment trial. Disqualified na. Perpetual disqualification. Kasi naman, paano hindi siya ma-impeach? Grabing kalukuhan ang pinasok niya. Self-inflicted po. Inaway-away niya. At hindi niya maipaliwanag yung mga paggastos niya mga kababayan ng pera ng bayan. Balikan natin si Amy ng smile, puno ng pait. Ma'am. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Ang Kongreso, syempre, bago na naman ang Senate President, siguro, baka natetense. Hindi ko alam. Pero Laging alam ko, hindi niya alam. Plano yun marunong yun For higher position, ma'am. Hindi ko alam, miski Senate Presidency, kasi maraming papasok na datihan, hindi natin alam. Hindi natin alam. Sigan, daldal mo nang hindi mo man pala alam. Mga parinig po, mga kababayan. Parinig kay Cheese Escudero. May karapatan si Cheese Escudero na abogado, brilliant lawyer po si Escudero, Bicolano. Pag umalign siya sa ating administrasyon, halimbawa, Cheese Escudero for Vice President, Martin Romualdez for President, or halimbawa, Cheese Escudero for President, Martin Romualdez for Vice President, iboboto ko si Cheese Escudero kasi Bicolano. Taga rito sa amin, kapitbahay namin sa province, taga Sorsogon, kami taga Albay. Basta i-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bas-basa. Doon tayo sa i-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi kailangan maipagpatuloy mga kababayan ang nasimulang maganda, mabuting nasimulan ng ating administrasyon. Tama po. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.